XXX. Eksklusibo, isinusumbong ng mga fraile ang kahina-hinalang paggalaw ng isang ilustrado laban sa ating gobyerno. Ito ay tinutukan ng XXX. XXX. Ito ay sinumbong ng dalawang fraile na nagbigay ng tip na may balak ng tatag ng isang organisasyon na tatawagin La Liga Filipina na naglalayong gumawa ng reforma. Noong Nobyembre 1891, sinunda ng XXX ang suspect na si Dr. Jose Rizal sa Hong Kong. Nakapagtrabaho siya ng legal at ang kanyang kinikita ay ginagamit pambayad sa mga utang niya at pantulong sa pamilya niya sa Pilipinas. Ngunit ayon sa mga fraile, ang kinikita niya ay gagamitin sa mga plano laban sa gobyerno. Noong Enero 1892, dahil sa higpit ng administrasyon ni Gobernador General William, ay binalak na Rizal na ipalipat ang mga pamilya ng mga taga-Calamba at kanilang manggagawa mula Batangas patungong Borneo. Ito ay kanyang tinawag na Borneo Project. May 100,000 hektarya ng lupa sa tabi ng Ilog Bangkoka sa Marato Bay na libreng inalok sa mga Pilipino sa loob ng 999 na taon. Habang inaayos sa mga papeles, binawi ni Ginoong Cook ito at hindi niya itutuloy ang pagbibigay ng 5,000 hektarya dahil sa 3 piso ang kabayaran sa 1 hektarya. Nagkaroon ng mensahe ang konsul na kailangan ng mga obrero sa Pilipinas kaya di makabayan ang lisanin ng bansa upang maghanap buhay sa ibang bansa. Napag-alaman namin na mahilig magsulat si Rizal. Kabilang dito ang kanyang ikatlong nobela na hindi tinapos, ang mga karapatan ng tao, a la Nación Española, sa mga kababayan, Una Vista a la Victoria Gaol, at Proyekto del Colonización del British North Borneo por Filipinos, na tumutukoy sa mga maling gawain ng mga Espanyol sa Pilipinas. Gusto ng sospek na bumalik ng Maynila para makipag-usap kay Gobernador General Despujol tungkol sa Borneo Project at maitatag ang La Liga Filipina. Siya ay bumalik sa Maynila sa kabila ng mga protesta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Rizal, kasama si Lucia, ay bumaba sa barkong Don Juan noong Hunyo 26, 1892 at dumiretso sa isang kwarto ng Hotel Oriente sa Binondo. Pinadala namin ang isang asset upang magkaroon ng malakas na ebidensya laban kay Rizal. Narito po ang aming eksklusibong surveillance video. XXX. Ang ating asset ay nagpanggap na isang Pilipino. Siya ay sasali sa La Liga Filipina na gaganapin sa bahay ni Doroteo Ongjuo sa Ilaya Street, Tondo, Manila. Naganap ang eleksyon noong Hulyo 3, 1893 sa pamumuno ni Rizal. Ang mga naluklok sa pwesto ay sina Ambrosio Salvador bilang Pangulo, Agustin de la Rosa bilang Piskal, Bonifacio Arevalo bilang Ingat Yaman, at Diodato Arellano bilang Sekretarya. XXX. Dahil sa nasabing video na nakuna ng XXX, ay lalong sinikap ng aming team na makalikom ng maraming ebidensya para lumakas ang kaso laban kay Rizal. Ang ating team, pulong ng Guardia Civil, ay nagsikap maghanap ng mga ebidensya sa mga bahay ng mga Pilipinong pinaniniwalang may pag-usap sa kanya. Ngunit bigo kami makahanap ng mga materyales. Sa utos ni Gobernador General Despujol, sinalakay ng mga Guardia Civil ang bahay ni Lucia. Sa ilalim ng unan ni Lucia, nakatago ang kartel ukol sa mga fraile na pangipamagat na pobres frailes. Ito ay tungkol sa mayamang fraile na yumayaman dahil sa kanilang posisyon, inaabuso at inaapi ang mga Indio. Ito ay pinaniniwalaan ng mga otoridad na isinulat ni Rizal dahil sa nakuha sa bahay ni Lucia. XXX. At dahil sa nabanggit ng mga ebidensya laban sa kanya, siya ay binigyan ng parusa ni Gobernador General. XXX. Inutusan ni Gobernador General na arestuhin at ikulong si Rizal sa Fort Santiago bago ipatapon sa dapitan na nasa katimugang bahagi ng Pilipinas. Matapos ay matagumpay na naitapos si Rizal sa dapitan. Alamin natin kung ano-ano ang kanyang ginawa habang nandoon siya sa aming eksklusibong report. XXX. Ayon sa sulat niya kay Dr. Blumentritt, si Rizal ay nagkaroon ng 3 bahay kubo na iba't ibang hugis. Sa unang kubo, kasama niya ang kapatid na si Trinidad, ang kanyang ina at pamangkin. Sa ikalawa naman ay ang kanyang mga estudyante. At sa ikatlo,
ay manukan. Siya ay nagtuturong bumasa at sumulat. Nagtuturo rin siya ng iba't ibang asignatura at sport sa mga kabataang lalaki. Ang kapalit ay hindi pera, kundi ang pagsali sa kanyang mga proyekto, tulad ng pagtulong sa sakahan, konstruksyon at iba pa. Sa tulong ni Ramon Carrion na isang negosyante sa Dapitan, ang kanyang malawak na lupain ay kanyang ginamit upang magkaroon ng kalakalan at pagpapahayag ng mga modernong paraan sa pagtanim, pag-ani at paggawa ng abaka na maaaring dalhin at ibenta niya sa Maynila. Ito ay naglalayong magkaroon ng matatag na inventaryo at magandang presyo sa pamamahala sa industriya ng abaka. Siya rin ay nagsulat sa mga kanyang profesor at kaibigan, tulad nila Dr. Ross, Dr. Joyce, Dr. N.M. Cade, Dr. S. Nuttall, Dr. A.B. Mayer, Professor Boetker, at Dr. Carl M. Heller. Bilang inhinyero, siya ay tumutulong magpatayo ng waterworks upang magkaroon ng malinis na tubig para sa mga taong naninirahan sa dapitan. Nagpatayo ng mga post ng ilaw na gumagamit ng mantika ng anyog. Siya din ang nagpaayos ng plaza at nag-imbento ng bloke at lighter. Siya rin ay nagsulat ng mga tula tulad ng A. Ricardo Carnicero, Hymn to Talisay Tree, My Retreat, El Canto del Viajero. Siya ay nag-aral ng lengguwahe na Bisaya, Malay at Subanon. Bilang doktor sa mata, siya ay nag-opera sa mga mata ng kanyang ina at kapatid na Maria. Siya rin ay nagbigay ng libreng konsultasyon sa mga mahihirap na pasyente. Nagbigay din siya ng gamot at pinag-aralan ang mga halaman na maaaring magbigay ng lunas sa iba't ibang sakit. Dahil sa pagiging magaling na doktor, dinadayo siya ng mga dayuhang pasyente na nagbibigay ng bayad sa kanya. Si George Stauffer ay isang Amerikanong inhinyero na galing Hong Kong ay nagpagamot kay Dr. Rizal kasama si Josephine Bracken na siyang gumagabay sa kanya. Si Rizal ay agad na napaibig kay Josephine, ngunit ito ay tinutulan ni George Stauffer dahil ito ay mawawala ng kasama. Si Josephine ay ang kanyang tagapag-alaga mula pa ng pagkabata. Ayon sa pagsusuri ni Rizal sa kondisyon ng mga mata ni Stauffer, ang kanyang pagkabulag ay incurable o hindi na maaaring magamot. Bigo si Stauffer na umuwi mag-isa sa Hong Kong. Hinatid siya ni Josephine mula sa Dapitan patungong Maynila at nanatili si Josephine sa Dapitan. Niligawan ni Rizal si Josephine. Si Rizal at Josephine ay dumaan sa madaming pagsubok. Ngunit nalampasan ang mga ito at tuluyan nagpakasal sa simbahang Katoliko. Sila ay nagkaroon ng anak, ngunit namatay din pagkatapos ng 3 oras. Siya ay binanyagan sa pangalang Francisco at nilibing malapit sa tahanan nila sa Dapitan. Hanggat may nagre-reklamo ay nandito kami para tugunan ang inyong mga problema. Ako po si Pinky Web. Ang XXX ay laging handang tumulong sa pagresolba ng inyong mga problema. Ako si Julius Babo. Kung may alam kayong mga anomalya, ay tawag na lang sa aming hotline na 748-9806 o i-email sa xxx.abs-tbn.com.ph. Ako, si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod, ito ang XXX. Eksklusibo! Eksplosibong! Exclusive! XXX. XXX. XX.